Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Martes, ikasyam ng buwan ng Pebrero taong 2021. And as usual, we would like to remind you to keep on wearing your face mask and your face shield. Ganun ho ka-importante yun. Kaya hindi ho tayo nagsasawa. Pati si Presidente Duterte hindi nagsasawang paalalahanan kayo. Maghugas ng inyong mga kamay ng sabon at tubig for 20 seconds and thoroughly. And please observe the 2-meter distance or 6 feet from each other wherever you step out of your house or from your office. Basta lumabas kayo pag nasa kalsada kayo. At kahit nandiyan kayo sa opisina, kailangan meron din kayong protocol ng 2-meter social distancing. And of course, ngayon ng mga paalala ng mga nutritionists, mga doktor natin, tayo ay magpakalusog ng ating katawan. Para meron pa tayong dagdag na pananggalang sa lahat na uri ng sakit. Kay coronavirus yan, kay ano pang klaseng sakit yan. Uminom ho kayo ng maraming tubig for one. Ay, ako, 1 galon a day tayo eh. Kahit na pabalik-balik tayo sa bathroom, okay lang yun. Basta lahat na toxic na ilalabas. Uminom din tayo siyempre ng vitamin. Enervon C, yun ang palagi kong ininom. Siyempre, Unilam tayo dati. So, we buy the products of Unilam. And ano pa? Kumain kayo ng gulay. Kanina nga, morning na morning, ang palayang ginisa kinain natin. Kumain din kayo ng isda. Kahapon, nag-isda tayo dito. Ano pa? Prutas. Kanina, pinya. May pinya na. Meron pa akong pomelo, yung binigay ni Senador Bongo, pero pang natira. Ganun ang gawin natin. Palakasin nyo. Marami nagtatanong sa ano ba sekreto ko, bakit daw ako mukhang malakas. Yun na nga ako, exercise ko every morning, natutulog ako ng kahit paputol-putol, palaging more than 8 hours yun. 7:30 tulog na tayo eh. Kaya pag meron tayong meeting, falling asleep ako tuloy pag nasa 7:38. But I wake up at 11:30 to cook my own food. But I go back to sleep at 2 after reading the papers, watching kung ano-ano pa. Ayan. So, ganyan lang ang ginagawa natin. Kaya palagi tayong malakas. Anyway, teka, magpapasalamat tayo. Isa pang nagpalakas sa atin nung tayo ay nagpunta sa Silang Cavite. Itong si Barangay Kapitan Chris Reyes. Binigyan ho tayo ng manghihilot. Kasi merong portion ng ating likod na ganun pagpagod eh. Hinilot ho tayo. After 30 minutes, I felt so relieved. So maraming salamat. Aling Emmy Toledo. Ano kaya nito si Mike Toledo? By the way, nga pala mga Toledo, taga Silang daw. Marami pala mga taga Silang Cavite na mga kilala natin. Kaya inaanyayahan tayo nila, mayor, hindi pa mayor pala, magiging mayor pa lang daw. Si Kevin Anamar. Minsan nalilito ako sa apelido nito kasi parang kakaiba eh. Tama ba yan? Mayor Kevin Anarna pala, hindi Anamar. Parang Adarna pala ito. Adarna. Kaya naaalala natin si Ellen eh. Si Ellen, kaibigan natin to. Kaibigan natin to bago to sumikat. Kaibigan natin sa text. Kasi napanood niya, according to her anyway, napanood niya tayo sa isang interview. Madalit sabi, salamat, Aling Emmy. Pag nandyan tayo, Aling Emmy Toledo, pag nandyan tayo, papatawag ko kayo. Salamat din kay Barangay Kapitan Chris Reyes. Alam nyo kahapon,
pinadala sa atin yung mga komentaryo during our show dito sa programa natin Counterpoint sa Facebook. Abay, marami ho ang kasi tandaan nyo, nagbigay ako ng panukala. Kasi nga, nagrereklamo, sino ba nagrereklamo? Si Richard Gordon, senador. Tsaka matagal na ng reklamo ito, yung riding in tandem, di ba? Daming pinapatay. So sabi natin, edi pagbawal natin yung angkas para walang riding in tandem. Pero ang hindi na huli, yung drift, yung pinakahuli kong sabi, hindi ba sabi ko, ang katotohanan dyan, kulang tayo ng pulis. Yun ho ang pinaka buod. Actually, yun ang pinaka-suggestion ko, hindi yung walang angkasan, kundi sa totoo lang, kahit na pagbawal mo yung angkas, crimes will be committed. Kasi nga, kulang ang pulis natin, yung police visibility tinatawag. But you know, alam niyo ba kung bakit ko yan minungkahi? Kasi si Mayor Benhar Abalos, nung siya ay mayor, katunayan, tinawagan ko siya kanina to confirm. Kasi naalala ko siya na nung siya ay mayor, nagpatupad po sila ng ordinansa na bawal ang mag-angkas ng dalawang lalaki. Sa kanila pala lalaki, hindi lahat. So bawal lang na lalaki umaangkas. Dahil daw, sunod-sunod talaga yung crime. Lahat ng klase, yung riding in tandem, yung bigla ka na lang darating, yung hahalbutin yung bag mo, yung cellphone mo, maraming crime. At nung pinatupad niya raw po yun, sabi ni Mayor Benha, na ngayon ay chairman ng MMDA, nag-zero crime rate daw po sila. Oh, can you imagine that? Di, ang laki nga naman. Pero nung nagkaroon na nga ng pandemic, nilip na nila yun. Kaya daw yung crime rate nila, pang national na. Kung baga kung ano yung national average, yun na rin. Pero may punto kayo, yung nga namang mga may asawa, gusto namang umangkas papunta sa opisina, edi libre na nga naman, ano. Pero yung akin naman, yung naalala ko lang yun. Pero ang katotohanan talaga dyan, gaya na sinabi ko rin kahapon, talaga ang solusyon dyan, police yung police visibility yung tinatawag. Kasi nga, kulang talaga mga pulis natin. Dapat talaga paramihin natin ang mga pulis. Alam niyo naman ng mga Pilipino, tingnan niyo sa traffic. Pag walang pulis na, kanya-kanya yan, ano bang mga one-way, bawal, ganito, hindi yan. Pag walang nakikitang pulis, talaga namang chaotic ang kondisyon ng trapiko. Kaya kailangan talaga, kasi kahit na ipinagbawal mo nga yung pag-angkas, halimbawa wala nang nag-aangkas, pwede naman nilang gawin pa rin yung riding in tandem kung walang pulis sinong pipigil kung walang pulis? Hindi po ba? So yun. Pati nga itong anak ko si Dr. Angelo, Dad, meron nag-text sa akin mga kasama kong doktor, paano naman daw yung angkas ng asawa na? Wala na bang ibang solusyon? Sabi ko, hindi lang nila narinig yung pinakahuli kong sabi na ang talagang solusyon dyan, anong tawag doon? Police visibility. So yun ako. So ano tayo, backtrack tayo. hindi na yung bawal ang angkas, bawal yung kulang ang pulis. Yun na ang posisyon natin. Kung baga, nire-reconsider na natin. Nakita ko naman, alam nyo, kailangan, pag nakikita mong tama naman yung mga obserbasyon, tuloy natin. Hindi kagaya nung sasamahan loob sa akin itong, pinagtanggol ko ito si General Parlade. Napanood ko na naman siya kanina kay Karen Davila. Siyempre, kinonfront siya dun sa kanyang talagang pinagpipilitan niya na kaya niya raw
binanatan kasi meron daw mga previous incidents, saka marami siya sinasabi na ganito, ganyan. Pero General Parlade, yung tweet mo, in reference sa news article na sinulat nung reporter. Hindi pinag-uusapan yung mga nakaraan. Yun ang naging basis eh. Binasa naman natin. Talagang binasa natin. Talagang straight news reporting naman. So, pag yun sabi niya, hindi, actually, personal ko lang yun. Tama naman si Karen. Hindi po pwede mong ihiwalay mo yung personal. Nandiyan ka sa anti-terrorism something task force eh. Ano ba yun? Tama ba yun? Ano yung task force ni General Parlade? LCAC. Ano ba yung LCAC? Anyway, basta sabi ni Karen, hindi naman po pwede na hihiwalay mo, sasabihin mo, personal mo yung tweet. General ka, ang taas-taas ng posisyon mo. Miyembro ka ng National Task Force. Hindi lang miyembro, tagapagsalita ka ng National Task Force to end local communist armed conflict. Biro mo yan. Kaya, tama naman si Karen. General ka pa. Kailangan, kaya nga sabi pati Secretary Delfin Lorenzana kailangan maging rin tayo. Habang pagtatanggol ka namin dan sa laban mo sa mga komunista, pero pagdating dun sa, yun lang namang issue ito na may news article, kinokot lang naman yung mga sinabi dun sa petition, hindi mo po pwedeng i-threaten. Ngayon, meron nung sa Facebook, sabi, Sec Panelo, sinabi naman ni General Parlade, if hindi totoo yun. Pakita mo nga, meron ba dyan yung, alam mo yung tweet, hindi naman if ang tanong sa kanya, ang tanong Sir, hindi nyo po ba sila pwede sampahan ng kaso? Ang sagot niya aiding the terrorists by spreading lies? Pwede. Wala siyang if. Talagang ang conclusion niya, yung news article is already spreading lies. Ang problema nga, the reporter was not spreading lies. He was just quoting the allegations stated in the petition. Yun lang. Pero, nakakampihan natin si General Parlade sa kanyang mga laban sa komunista, yung pagtatanggol niya sa integridad ng bansa natin, yung kaligtasan ng mga estudyante, ng mga mamamayan. So, depende. Basta tandaan nyo, kami rito sa administrasyon, hindi kami titikom ang bibig namin just because kasama namin. Pag medyo nakita namin medyo saliwa, we will express our observation. Yun ang regla natin dito. Ano pa ba? Teka muna, mag-break muna kaya tayo para makainom tayo ng mainit na tubig. Balikan natin si General Parlade kasi tinanong siya ni Karen Davila, kayo ba hindi kayo mag-apologize? Sabi niya no, pero eventually sabi niya yes, mag-apologize ako kung nasaktan man o na ang feeling ni Tetch Tupas, yung reporter ng Inquirer, dahil sa sinabi kong pwede siyang idemanda. Kasi sabi niya, sinabi ko lang naman may possibility, pero hindi naman ako magdidemanda. Pag ganun pa man, to his credit naman nag-apologize. Okay na yun. Tapos na yung issue yun. Kasi itong mga ATAS, umakyat to sa Korte Suprema Sila raw ay tinorture. Di tingnan natin.
most likely, siyempre, ang Supreme Court naman will not be entertaining yung mga facts ninyong sasabihin. Ano yan, ibigay yan sa baba, sa lower court para tingnan ninyo, you try on the facts, kung ano yung mga facts ninyo. O tingnan na lang ho natin kung anong kahihinat na nito. Let's just wait for the outcome of the case. Ano pa ba ang ating pag-uusapan? Yun naman Commission on Human Rights, palagi naman ganun yun. But at this particular issue, kakampi tayo sa Commission on Human Rights when it expressed concern over the statements of General Parlade threatening to sue a journalist sa ilalim ng new anti-terror law. O at least yan, okay ka dyan. Dahil nabasa natin sama tayo dyan. Pero sa karamihan ng mga sinasabi mo, Commission on Human Rights, palaging kakampi mo yung mga kalaban ng Estado. Kaya naman ang katotohanan dyan. Kumbaga, sumama ka na rin sa mga anti-administration critics. Hindi mo na lang inaalam na ang trabaho mo talaga. Pangalagaan mo yung mga sambayanan. Lahat. Walang pinipili basta may paglabag sa human rights. Kaya yan kriminal o siya naman ay hindi kriminal. Basta nilabag yung karapatan niya, pasok kayo. Hindi, ang nangyayari, ang pinagtatanggol mo lang yung mga kriminal o kaya mga yung dinadampot, yung mga inaaresto. Pero yung mga biktima, nakakalimutan mo. O yan naman ang katotohanan dyan. Anyway, o siya nga ho pala, yung ating Valentine's Day, baka na naman, sinabi ho na natin kagabi ito, kahapon, di ba? Alam niyo, ang DOH palaging they're always afraid na pag merong okasyon, merong event, that will pave the way for celebrations, baka na naman magkaroon na naman ng mga super spreader events. Kaya palagi silang nakikiusap na wag, lalong-lalo pa, bago mag-Valentine, meron na namang Chinese New Year. Di ba Chinese New Year is February 12, kaya marami naman tayo natanggap ng anong tawag doon? Rice cake? O anong tawag doon? Ha? Tikoy. Naku, dami naman tikoy. Okay, pinamimigay naman natin dyan sa mga gwardiya, driver. Kasi marami Okay, magtatayo na tayo ng tindahan sa mga tikoy. Masarap ang tikoy pag piniprito. So, paalala na naman ng DOH. Mag-observe kayo ng health and safety protocols during Chinese New Year. Pala, the usual. Wash your hands, wear your face mask, wear your face shield. Hindi nyo ba napapansin? Ito lang naman talaga ang solusyon nating lahat Maniwala kayo kahit na ano pang mga variants yan. It's the same. So, we have to face it. We have just to embrace it. Maging na lang. Part na ng buhay natin yan. Yan yun na. Again, I will repeat. We cannot be hostage to this pandemic. Hindi po ba? Meanwhile, ito pong herd immunity tinatawag. Ang feeling ng ng DOH. Baka sa 2023 pa natin ito makukuha. Kasi, di ba, sinasabi ng mga scientists, pag inoculate mo, nabakunahan mo yung 70% ng populasyon, you create a herd immunity. Yun ang magandang panlaban sa pandemya. Kaya magiging immune. Pero matagal pa ho yun kasi ilan ba tayo? 105, 110 million na populasyon. Matagal na proseso yun, no?
And tinatarget po ng DOH mga 70 million para baka achieve tayo ng immunity. Eh sa dami niyan, talagang it will take a long, long time. Anyway, ready na naman ho tayo eh. Yung mga LGUs natin, sabi nga ni Secretary Charlie Galvez, ang tinawagan natin at ini-speaker po natin sa Silang Cavite, pinaliwanag niya na yung plano ng gobyerno naibaba na sa mga DILG regional offices at ito namang regional offices pinabababa na rin sa mga mayors. Kaya nga sabi natin sa mga mayors, pag meron pa ho kayong mga concern tungkol dito, paabot niya kagad sa amin. Kaya tayo naririto Kaya yung mga opisyalis niya naririto para paglingkuran kayo sa anumang mga pangangailangan ng mga sinasakupan po ninyo. Ito pong DSWD, meron din silang plano. Maliban pa yung sa dating ginagawa nilang mga ayuda rito, SAP dito, SAP doon. That reminds me, ako Secretary Rolly Bautista. Meron na naman tayong nirepair sa'yo. Ayun ang kagandahan ng may ganitong programa sa Facebook. Yung mga hindi ko nakakaabot sa mga kinaukulan, napapadala sa atin na kesyo daw ganyan, pabalik-balik sila, gaantay ng ayuda, nakatanggap sila ng una, yung pangalawa hindi na, yung iba naman hindi pa rin. Pinapasa kagad natin kay Secretary Rolly Bautista. At ang gandang karakaraka naman si Secretary Rolly, pinaimbestigahan, pinatatawagan mismo. Kaya siya nga pala, yung ating bang email, pwede na natin ilagay sa screen. Ilagay mo natin sa screen kasi may mga nag-request sa Facebook, yung mga nanonood sa atin. Lagay nyo naman sa screen ninyo yung inyong email para mapadala namin. Ayan na ho. Nandiyan na sa screen. Nakakikita nyo na ho ba? ocplc.neb@gmail.com. Yun lang ho. Padala nyo lang dyan. Dahil kasi kung sa Facebook, hindi nyo naman malalagay yung address nyo, hindi nyo malagay telepono nyo for obvious reasons. So, dyan na lang kayo magpadala. Sigurado, sasagutin natin yan. As I was saying, yung pong DSWD, meron po silang nilikang bagong programa, Sulong Recovery Plan, upang daw salubungin ang mga hamon ng pandemya. At sabi po nitong DSWD, yung programa nila, yung mga proyekto nila, kasama ho rito yung mga local government units at ang ini-envision nila, kumbaga tinitingnan nila sa kinabukasan kung anong pwede nilang may contribute para mapangalagaan ng iba't ibang sektor sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mga social protection programs and services. At ito ipapatuparin nila ngayong taon na ito hanggang sa 2022. Abangan nyo ho. Bibigyan tayo ni Secretary Rolly Bautista exactly ano ba itong sulong programang ito. Ito naman si Joel. Ito si Joel. Kapatid dito ng brad ko Ang hilig mo rin, Joel Butuyan. Inquirer, kolumnista. Ang hilig din itong bumanat sa administrasyon Kritiko din. Sabi niya, ito raw administrasyon ng Presidente Duterte. Kung totoo daw na ito ay may henyo, genuine na advocacy sa federalismo, dapat daw itong desisyon ng Korte Suprema kung saan nagbigay ng kapangyarihan sa mga LGUs, patupad na. Pero daw, ang nangyayari daw, yung mga gobernador at mga nakikita nila yung kabaliktaran sapagkat daw pinipreserve yung concentration of power sa Imperial Manila. Alam mo ikaw, Joel, ang problema sa'yo, either nakikinig ka sa chismis
or you're not checking your facts. Bakit mo naman sinasabi yon? Dahil hindi pa napapatupad yung, kasi yung share ng LGUs hindi pa nakakarating. Joel, ito ang reason kung bakit. Kasi kung ibigay natin ang share ng lahat ng LGUs, nag-accumulate, ay mawawala ng pera gobyerno. Kaya nga kailangan dahan-dahan. Hindi nang paliwanag ko sa mga mayors kasi that was also raised to me in one of my meetings with the mayors. Bakit daw, kailan daw ba darating? Pakonti-konti lang muna. Kasi nga, pag binigla niyo yan, wala na tayong panggastos. Hindi po ba? Kaya, relax. Joel Butuyan. Check your facts first. Alam niyo ba, itong si Public Works Secretary Mark Villar, meron na namang binibida sa atin. At itong, alam niyo ba yung Commonwealth Avenue nga, naku, sus Mariosep, talagang ang traffic dyan. Aabutin ka ng siyam-siyam dyan. Ngayon, meron nung ginagawa ngayon. Kung baga, pag doon kayo dumaan, may iwasan nyo sa pagitan ng Katipunan sa Rizal. Magiging 30 minutos na lang. Dati, anong 1 hour? Hindi lang 1 hour. Maabot ng 2 oras. Kaya yung bagong alignment, magsisimula sa Katipunan, tapos lalabas niya sa may San Mateo, katabi ng Marikina. Imbes na dumaan kayo sa Commonwealth, pwede na kayong dumaan sa bypass. Actually, dumaraan ako dyan dati. Pero wala yung bypass na ginagawa. Kundi mayroon pa ring daanan. Lalabas ka ng Batasang Pambansa, San Mateo. May shortcut yan Shortcut na mahaba. Kumbaga, iwasan mo yung traffic from Marikina going to Cubao. Traffic Pag doon ka dumaan, labas ka na kagad ng Batasan. Papunta ka ng Quezon City Hall kung meron kang vista. So yun yung 5 kilometer na road na yon, locally funded yun. At yun ay worth 693 million pesos. At ito ay mag-accommodate ng 10,000 behikulo araw-araw. At daraanan po nito mga pribadong ari-arian, mga private properties, mga subdivisions. Kasama na yan Loyola Grand Villa, Capitol Homes, Vista Real, and North View. Ayan. Teka, tayo mag-break sandali at malamig na naman dito sa ating opisina. Kailangan naman tayong maglagay ng coat. Baka na naman tayo sipunin. Balikan po natin kayo. Nawala tayo sa aire dahil nawala yung audio natin. Anyway, as I was saying, yung pong first batch ng OFWs, natatandaan nyo, nabalitaan nyo yung biktima sa Syria. Naibalik na po sila. At si Senador Bongo nananawagan na kailangan mabigyan natin ng proteksyon ng mga Pilipino sa human trafficking. Kaya pinupush niya yung Department of OFWs. Marami na akong naibalik. Ilan ba ang naibalik? 6 out of 35 Filipino migrants na naging biktima ng human trafficking. Naibalik sa Pilipinas. Alam niyo itong mga human trafficking nito, maraming naloloko rito Papangakuha ka ng mga travel recruiting agency na meron kang trabaho doon. Yung pala, iba ang gagawin sa'yo. Binibenta mo yung katawan mo.
O talagang maraming scoundrel, ano. Kaya sila Secretary Teddy Boy Locsin, sila Senador Bongo, at si Presidente Duterte talagang concern na concern dyan. Kaya ito pong Interagency Council Against Trafficking, nagtatrabaho sila ng gusto para mapailan yung mga walang hiyang perpetrators dito. Kaya dapat talaga maipasa na natin yung Departamento ng Overseas Filipinos. Yan o, isa sa mga priority bills ng administrasyon. Samantala, ang DFA po ay nag-iimbestiga ng mga opisyales at personnel ng embassy natin dyan. Kung sino ang nabibigo, hindi gumagala, o tinatamad, o talagang negligent na umaksyon sa mga problema ng mga traffic victims. Oy, by the way, ito yung sinasabi ko sa inyo, na yung mga LGUs, kasi pag pumupunta ho tayo sa mga iba't ibang munisipyo, probinsya, yun ang unang tinatanong ko sa gobernador, sa mga mayors, ano po ba ang sitwasyon ng COVID dito? Sasabihin tayo, ang iba, 0, ang iba, meron, pero nakakontain. And then, napapag-usapan namin yung bakuna. Ang palaging tanong ko, meron na ba kayong survey kung sino ang gusto magpabakuna at sino ang ayaw? Kasi kako, yung survey ng Pulse Asia, 47% ang ayaw, 21% ang hindi mo malaman kung gusto o hindi. Pero most likely, ayaw yun dahil hindi makapag-decide. At yung iba, karamihan, hindi pa sila nagsasurvey. Kaya ang palaging mungkay ko, naku, gumawa kayo ng survey kasi ang problema natin yan, nandyan ang bakuna, darating dito sa inyo, yung pala, kulang yung magpapabakuna. Sayang ho yung binili natin, baka masira pa yon, di po ba? Okay, itong Quezon City, yan ang mga kagalingan dito kay Joy Belmonte. Alam mo, Mayor Joy, merong mga nagre-reklamo sa atin about you. Ang problema naman dun sa nagre-reklamo, hindi nyo alam ang ginagawa ni Mayor Joy. Ako, alam ko. Kasi madalas ko itong kausap. Meron kaming mga coordination about certain things na I don't have to tell you about. At alam ko kung anong ginagawa niya. Yung kanyang tagapagsalita, kasama natin sa isang programa natin, si Mayor Pia Morato. Kaya alam natin ang mga ginagawa. Marami yung ginagawa si Mayor Belmonte, Joy, sa mga sinasakupan ho ng Quezon City. Now, kaugnay po rito sa survey na binabanggit ko sa inyo, alam nyo ba na dyan po sa Quezon City, gumawa sila ng survey kasi meron silang tinatarget na herd immunity laban sa COVID-19. Siguro sabi nila in 6 to 8 months pag nagsimula na yung city government ng Quezon City, baka sila makuha nila yung kanilang herd immunity na pinagnanasahan. At sagawa po sila ng mga information campaign or awareness campaign upang makumbinsi nila yung mga residente na atubili. Yung medyo natatakot pa, nag-aalinlangan kung sila ay magpapabakuna o hindi laban dito sa coronavirus. Ito po, tingnan nyo itong survey nito. It validates, binavalidate nito yung survey ng Pulse Asia. Bakit kanyo? Ito, survey last month lang to, isang buwan, ha? Alam niyo ba na based dun sa kanilang records, 37,899 or 50.6% out of
74,793 residents ang sumagot dun sa kanilang survey. At ang nagsabi na magpapabakuna sila. O, kita nyo, 50.6%. O, di tama yung sinasabi ng PAL survey. 10,000 daw, 819 o 14.4% refuse, ayaw magpabakuna. At 26,725 or 35.7% remain undecided. Hindi talaga makadesisyon. O, biro nyo yan. Ang laki. Kaya nga ho ba yun, di ba yun ang sinasabi natin, kaya napintasan natin yung mga senador sa halip na kung ano-anong issue, yung inilalabas nyo, pinagdududahan nyo yung mga, like sila Secretary Charlie Galvez, dito na lang tayo mag-concentrate kasi masasayang yung, nag-utang pa naman tayo, naganda tayo ng mga freezer para dyan sa Pfizer, Moderna na kailangan ng malamig na malamig. Pagkatapos, yung pala, kalahati ang ayaw, paano na yan? Hindi, sayang lang lahat yan. Kaya, ang ating mungkahi ever since, let us join hands together, makinig tayo dun sa ating mga scientists, mga doktor, at iparating natin sa ating mga kababayan na talaga kung kailangan tayong magpabakuna. Tanggalin na ho natin yung ating mga alinlangan. Basta isipin nyo na lang na yun yung mga magpapapasok ng bakuna. Meron ding mga pamilya yon. At syempre hindi naman sila papayag na aaprubahan nila yung mga bakuna na makaka-lagay sa alanganin, sa panganib, yung kanilang mga kamag-anakan na magpapabakuna. Hindi po ba? At kaya na sinabi natin, at hindi sinasabi ni Dr. Fauci, the leading internist sa Amerika, kahit ilang percent pa yan na effectiveness, kaya yan ay 50%, 70 o 30, merong pa rin porsyento ng sinasabi mong effectiveness that will reduce the risk of your getting the virus. O hindi po ba? O di, paturok tayo. O makikinig kayo kay Dr. S.P. Cabral, kila Dr. Salvana. Huwag kayo makinig kay kay Dr. Tony Liacho, baka naman to, kung ano naman sasabihin nito. Ikaw talaga, Dr. Tony. Sama ka na lang kasi, Dr. Tony. Kung gusto mo naman, kumandidato ka na lang. Ha? Anyway. Ito pong sinasabing roll-out ng na galing sa COVAX. Alam niyo ba yung COVAX? Yung COVAX, yun po yung COVID-19 Vaccines Global Access Facility. Ito ay ginawa ng World Health Organization para lahat marating ng bakuna. Lahat ng mga bansa, lalong-lalo na yung mga mahihirap na bansa, yung mas nangangailangan. Sabi, yun daw pong darating na galing sa COVAX, inaasahan on the 2nd or 3rd week of February. Malapit na yon. Kasi ang first week is January, February, March. Ang second week is April, May, June. Hindi ba? Lapit na yon. Kaya sabi ho ng DOH, pagdating niya, sa loob ng 3 araw, yung programa natin, gagalaw na. Makakarating na dun sa kanilang mga paroroonan. At kaugnay dito, pinapakinggan natin si Presidente Duterte kahapon, kagabi. Sabi niya, hindi ako nagwa-warning sa inyo Ako'y nakikiusap sa mga Communist Party of the Philippines.
na kailangan, garantiya nyo, siguraduhin nyo na yung mga bakuna na padadala dun sa mga lugar kung saan meron kayong mga kampo ninyo, makarating naman. Huwag nyong i-ambush yung may dala. Huwag nyong pigilan. Huwag nyong nakawin dahil para sa inyo. Kayo naman pwede naman pabakuna eh. Okay lang yun. Unang-una yung mga miyembro ninyo, kung minsan naman hindi naman alam kung sino kayo. Bumabalik kayo dun sa mga komunidad nyo. Kunyari, mga magsasaka lang kayo. Wala. Anyway, so sabi ni Presidente, ako'y nakikiusap sa inyo, hindi ako nagwa-warning sa CPP. Kailangan, yung regla ng sangkatauhan o yung tinatawag na rules of humanity. Ano ba ang rules of humanity? O hindi yung ikabubuti ng humanity, ng sangkatauhan. Huwag niyong pigilan, huwag niyong sirain. At ang bakuna ay makakabuti sa sangkatauhan. Itong bakunang ito ay para sa mga kababayan natin. Pabayaan yung makarating. In addition to that, sabi ni Presidente, yung mga patutsada, yung mga parinig ng mga ibang kritiko, pati dyan sa oposisyon, na baka may korupsyon. Sinabi niya, tandaan nyo, ang magbabayad niyan, yung inutangan natin, yung pong World Bank, pati na ADB, Asian Development Bank. Hindi darating sa atin. Hindi darating sa kamay ng mga opisyalis. Kaya kalimutan nyo na yan. Gaya ng sinabi natin, ang concentration nyo, i-educate natin na magpabakuna sila. Yun po ang sinasabi ni Presidente. Kagabi, meron din po siyang binanggit. Ito, baka ito ililikha na naman ng kontrobersya. Kasi, hindi po ba, merong mga nagpapanukala na yung ABS-CBN na hindi nabigyan ng renewal. Sabi ng mga ibang congressman at ng senador, bibigyan nila ng prangkisang bago. Sabi ni Presidente kagabi, okay lang yan. Kayo naman may kapangyarihan yan Bigyan nyo ng prangkisa. Pero, sabi niya, teka muna, kailangan yung ABS-CBN, bayaran nyo muna yung utang nyo. Yung mga buwis na hindi nyo binayaran. Of course, sasabihin ng ABS-CBN, but we don't have any debts. Ang problema, during the Senate hearing, meron yatang lumabas doon na meron kayong mga circumvention na nagkaroon kayo ng tax na naiwasan na bayaran, na dapat binayaran. At meron nga dokumentong sinasabi si Presidente tungkol yata sa meron kayong companies, binenta nyo sa DBP, kasama yung mga utang, ang DBP naman, binenta naman uli sa inyo, tapos binili uli ng DBP. Madalit sabi, lumalabas dun sa dokumentong hawak niya, talagang meron kayong pag-uutang. Kung ako naman kayo, ito naman payong kaibigan. Marami tayong kaibigan niya. Tingnan niyong mabuti. If you really see na meron naman kayong naiwasan na mga buwis na dapat niyong mabayaran, after all, kayo naman po nagkamal ng marami ng profits. Ilang taon na yan. Kaya nga kayo lumaki ng lumaki. Ibig sabihin, meron naman kayong pambayad. Bayaran nyo na lang. Ang maganda dyan, sinasabi ni Presidente na okay lang yan, bigyan nga ng prangkisa. Kasi di ba, the accusation is the President doesn't want na mabigyan kayo ng prangkisa. Sinasabi niya, hindi, okay lang, gawin niyo yan. Bayaran niyo muna yung buwis. Kasi
Ito naman o i-consider nyo. Huwag kayo kagad magre-react. Sinabi niya, I will not allow you even if you have a franchise. Sabi niya, uy, illegal yan ah. May franchise, ba't di mo pa? No, you're wrong there. You must remember that the president is the chief enforcer of laws. Siya nagpapatupad ng batas. At pag sa ilalim ng batas, ang isang kumpanya ay dapat magbayad ng buwis. Dapat patupad ni presidente yun. Kaya nasa tama ho siya doon. Kaya pag-aralan niyo pong maigi. Bayad na lang kayo ng buwis. Ano ba naman yun? Pera lang yun. Kikitain niyo rin yun. Samantala, meron pong nilikha si Presidente Duterte ng isang komisyon naman. Ito naman po ay National Amnesty Commission for Rebel Returnees. At ito ay para dun sa mga gustong bumalik, those who want to return to the fold of the law, who wants to go back to society, pagkatapos silang mahikayat, yung iba naman malinlang, na mamundok at labanan ng gobyerno, yung iba na namatay. Sila ho ay nahikayat, o on their own, talagang bumaba na sila. Nakita nilang the uselessness, the futility of fighting the government. At wala naman silang nakikitang tagumpay na nasa horizon. So sila'y bumaba. Meron ho ngayong nilikang commission si Presidente at binubuo ito ng Justice Secretary, Defense Secretary, DILG Secretary, pati na yung Presidential Peace Advisor na magiging ex-officio members ng komisyon. At magkakaroon ng secretariat. Madalit sabi, siyempre, titingnan ho nila yung eligibility ninyo. Kasi hindi na kayo madidimanda kasi bibigyan kayo ng amnesty. Kapag kayo na amnesty, di, parang as if wala kayong krimen na ginawa. Kasi yung pagsama nyo sa armadong grupo, isang crime yun. Kaya, kailangan i-process yun. Kung natatandaan nyo si Presidente, nung unang mga buwan, nang siya po ay maging Presidente, hindi po ba binuksan niya ang kanyang administrasyon dun sa mga identified na mga kaliwa? Ang dami ho niya, siguro 4 yata na identified in the left na ginawa diyang membro ng kabinete. Hindi po ba? Para to show the sincerity of the President, kung baga binuksan niya ang kanyang puso at kanyang isipan dito sa mga taong ito. Pero ang naging problema naman, ito naman si Joma Sison kasi kikipag-usap ng kapayapaan sa lamesa. Sa ilalim ng mesa, pinapatay naman yung ating mga pulis at mga militar. Sino naman ang matutuwa doon? Siyempre, kinancel niya. Kaya, sabi ho ni Presidente, alam niya naman daw na marami rin na nakapasok na rito sa gobyerno na mga komunista. Hindi naman krimen na maging komunista kasi hindi ba pinawalang bisa na natin yung batas na maging miyembro ka lang krimen na. Kaya lang, alam nyo, pag sumali na kayo sa mga plano ng mga armadong komunista, ibang usapan na yan. Kaya sabi nga ng NICA, ang kanilang latest estimate, there are about 300 to 400,000 na kaalyado ng CPP, NPA, NDF, yung mga tinatawag na front organizations. Yun na nga ang mga binanggit ni Joma Sison. Yung kanilang mga legal organizations na front. Kita nyo, mga ibang miyembro nga ng organizations yan, naging kongresista na. Ito sila nga ngayon ang bumabanat sa gobyerno. Mayat maya. Hindi po ba?
Kaya, ang panawagan po natin, kay Joma, alam mo, Mr. Joma Sison, maganda yung pinunla mo eh. Katunayan eh, kami nila Nilo Tayag, naniwala nga sa'yo eh. Naging aktivista nga tayo eh. Maganda naman, kaya lang yung, ang naging problema nga doon, yung armadong kilusan, eh for a while, naging matagumpay. Pero nung nagkaroon kayo ng, anong tawag doon, yung internal cleansing, yung nagkasilusan kayo, nagkadudahan kayo, pinagpapatay ninyo yung mga miyembro ninyo mismo. O di syempre, o di disenchanted, disillusion, o di nasira, kilusan. Yan ang katotohanan po niyan. Kaya siguro, kung baga, baguhin niyo yung taktika, sumama na lang kayo. Kung mandidato kayo, pero yung party list, wala, dapat tanggalin na muna yung party list. Kailangan yung talagang tatanggapin na kayo ng tao dahil gusto ninyong baguhin yung regla ng bansa. Gusto niyo ng reforma. Hindi na yung kikipagpatayan kayo, sisirain yung mga ari-arian, mag-i-extortion kayo. O hindi, dapat wala na po yan. Kaya itong si Secretary Delfin Lorenzana, nakita nyo, all out din siya na makipagdialogo sa lahat ng mga kumukontra sa gobyerno. Okay lang yan. Eh, di ba, nakipag-usap na nga siya sa, sa UP. Kila Danny Concepcion, yung presidente. At sa ngayon kay Secretary Delfin Lorenzana, sa panayam sa kanya dyan sa CNN Philippines, eh, yun daw kanilang dialogue, okay naman. At pinag-usapan nila yung mga kung paano gagawin nila, paano sila magkakasundo sa mga areas of cooperation, kung paano yung dalawang institusyon, dalawang panig ay mapapangalagaan ang kaligtasan ng UP, ng mga estudyante, ng mga professor. Kaya maganda po yan nagkakausap. At sabi nila, yun daw kasunduan, eh, wala silang sinabi kung, kasi ang posisyon niya ni Secretary Delfin Lorenzana, yung accord o yung kasunduan na hindi pwedeng pumasok ang military at police nang walang notice sa administrasyon, eh talagang hindi po pwede yun, sabi niya. Ito namang grupo ni Danny Con, yung UP President, gusto niya na ibalik. Pero gaya po ng sinabi natin, no? Palagay ko, itong programang ito, nagsabi sa inyo na yung accord na yon ay mali, irregular at labag sa batas. Kasi, di ba sinabi natin, nag-issue pa nga ako ng statement eh, sabi ko, the accord cannot supplant the Constitution as well as the laws of the land. You cannot stop enforcing the laws. Di ba sabi natin, pwede ba yun na may nagaganap na krimen dyan sa loob ng UP campus o ano pang mga eskwelahan eh, bago makapasok ang law enforcement agencies, magpapaalam pa. Hindi pa pwede yun. Illegal yun. Hindi pa pwede yun ang maging subject ng kasunduan nyo. Void ab initio. Hindi lang void ab initio. It's unlawful. It's illegal. O kaya kita nyo, mayroon ng mga pumikap ng ating opinion doon, yung mga abogado raw, mga constitutionalists. They're saying, I read it in one of the articles niya sa Daily Tribune, na sabi nila, nako, pag yan binalik nyo, we will file graft cases against those
na ibabalik yung kasunduan. Kakaroon ng anti-graft complaint laban sa mga gustong pabalik. Kasi nga, illegal Ba't mo ibabalik yung illegal? Buti nga, hindi na i-demanda yung mga pumasok dyan. Di ba? Anyway, ito namang pinail na habeas data ni detinidong senadora. Sabi ng Korte Suprema, denied with finality. Kasi nag-ayon ng petition si Senador De Lima, labang kay Presidente, na ito rin si Presidente, dapat hindi ito immune from suit dahil dun sa kanyang ginagawang verbal attacks laban sa kanya. Ano naman verbal attacks? Sinabi lang naman, mga sinabi lang naman ni Presidente, facts naman like halimbawa, yung sinabi niya tungkol sa relasyon mo dun sa driver mo, inamin mo naman yun. Paano naman magiging masama yun? Ikaw na mismo umamin dun. Pagdating naman dun sa konektado ko sa droga, may mga nagsasabi naman. Kaya nga napailan ka ng kaso Anyway, ito naman si Justice Marvic Leonen saka si Justice Kagiwa. Nag-dissent sila. Palagi naman dissenters ng mga ito. Hindi na tayo nagtataka rito. Palagi namang dissenting to. Ito nga mga dissenters palagi naman sa dami alam nyo, 15 sila Nagtataka nga ako, bakit 15? Sa Amerika naman. Pero nyo, sa Amerika, ilang milyon ba ang populasyon dun? 200 million? 300 million? Pero ang Korte Suprema nila, ilan lang? Siyam. Pero siyam lang At saka, wala hong mga retiro dun. They will be justices of the Supreme Court until they die or until they resign if they want or until they are disabled. Pero dito, dati konti lang naman tayo Palagay ko ito si Presidente Marcos ang nagpadami rito Dumami, naging 15. Sus Mariosep. Sabagay, sabi naman ng iba, paano naman di dadami yan? Mga Pilipino ang hilig maghain ng kaso sa dami ng kaso. Hindi magkanda-ugaga mga hukuman natin. Konting kibot, kaso dito, kaso doon. Pero siguro, tingnan rin natin, maganda rin yung konti lang ang mga justices. At saka hayaan nating, ewan ko ba, ako, iba ho ang pananaw natin dyan Katunayan, di ba? Meron ako, estudyante pa lang ako, sinasabi ko na dapat, yung pong appointment ng mga judges at mga justices batay sa written and oral examinations. Bakit kanyo? Para wala hong politika at wala yung, alam nyo ba, yung mga reklamo ng mga judges, mga justices, sabi nila, it's so humiliating. Lalapitan mo isang politiko, makikiusap ka kung pwedeng i-endorse siya. Hindi, nga naman. Marurunong naman sila. Manggagaling naman. Mahuhusay ang credentials. Pero, magsisip-sip ka sa politiko, makakuha ka lang ng rekomendasyon para ma-appoint ka ng appointing power. Ang akin po, nung estudyante pa ako, sinabi ko in one article I wrote, sabi ko dapat, yung appointment will be on the basis kung sino nakapasa sa written and oral examinations. Kung out of 100, 50 nakapasa, yung pinakamataas, papunta sa baba, yun ang i-appoint ng presidente. Walang choice ang presidente kundi i-appoint yung mga nakapasa mula doon sa pinakamataas hanggang baba. Para walang utang na loob. At sasabihin na niya, excuse me, kaya ako na-appoint dito kasi nakapasa ako. Kasi qualified ako. Ganon din sa mga justices. Sana yun ang gawin po natin. Mawawala lahat yung mga, kasi malakas, kasi nabili, kasi, hindi po ba? Anyway, nabot na po tayo ng oras. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang bukas na muli, 2:00 hanggang 3:00 ng umaga. At Facebook ulit tayo and nasa
4 po tayo bukas. Magpapaalala na naman po tayo na magsuot po kayo ng inyong mga face mask, face shield, observe the 2 meter or 6 feet distance, social distancing, at kayo po ay palaging maghuhugas ng inyong mga kamay ng sabon for 20 seconds and thoroughly. And please, 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 improve and strengthen your immune system by what? Having a healthy body. Kumain lang po tayo ng mga masustansyang pagkain, mag-exercise tayo, uminom ng maraming tubig, tayo ho ay matulog ng tamang oras at tamang bilang. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.